Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Muling bumabate ang Oferian Heritage Conservatory. Mga kababayan kong Pilipino Oferians, inihahatid sa inyo ng Oferian Heritage Conservatory ang isang kaalaman na nabaon sa loob ng libu-libong taon. Ang Misaya na tagapagligtas ay kalahi ng mga Pilipino. Panoorin ang buong video. Paalala, mag-ingat sa mga chop-chop videos mula sa mga pages na nagpapanggap na sila ang Oferian Heritage Conservatory. Watch direct dito sa ating YouTube channel. Natapos natin sa nakaraang 3 videos ang World Territories na ipakita natin ang mga teritoryo ng mga anak ni Noah na sina Shem, Ham, and Japheth. Ang mga lupain na kanilang natanggap ay para sa kanilang mga henerasyon through eternity. Masasagot ng video na ito ang mga kalituhang hatid ng iba't ibang videos na ginawa ng mga taong wala namang alam sa malalim na nakaraan. Tulad halimbawa ng mga sumusunod na katanungan. Number 1, sino si Gog and Magog? Number 2, totoo bang ang mga Filipino Oferians ay mga Hebrew Shemites? Number 3, anong lahi ang pinanggalingan ng Misaya? Ibibigay namin ang pinaka-framework mula kay Adam and Eve papunta kay Noah, then pababa sa Misaya at sa kasalukuyan. Hindi man namin maibigay ang buong detalye na sisiguro naming magkakaroon kayo ng foundation knowledge upang hindi malinlang ng mga naglipa ng videos dito sa YouTube. Matapos likhain si Adam mula sa lupa, isinunod si Eve mula sa bone and flesh ni Adam. Masasabi natin na si Eve ay galing kay Adam, one flesh. Sunod na ipinanganak ay si Cain at saka si Abel. Matapos mapatay ni Cain si Abel, mahabang panahon ang lumipas bago ulit ipinagbuntis ang sumunod kay Abel. Si Adam ay 130 years noong si Seth ay ipinanganak ni Eve. Lumalabas na 2 angkan ang pinanggalingan ng tao sa mundo, mula kay Cain at mula kay Seth. Ang family tree ni Cain ay ibinigay sa Genesis chapter 4. Unang anak ni Cain ay si Enoch. Mula kay Enoch, isinilang si Irad. Mula kay Irad, isinilang si Mehujael. Mula kay Mehujael, isinilang si Metusael. Mula kay Metusael, isinilang si Lamech. Nagkaroon si Lamech ng 2 asawa. Ang isa ay si Ada at ang isa ay nagngangalang Zila. 2 ang naging anak ni Lamech kay Ada. Yan sina Jabal na livestock ang kinabubuhay at ang isa naman ay si Jubal na naging musikero. Note the distinction. Yung isa ay Jabal, yung isa ay Jubal. Mula naman kay Zila, si Tubal Cain na naging bihasa sa pagpapanday ng mga metal gaya ng bronze at iron. May kapatid itong si Tubal Cain, yan si Naama. Diyan naputol ang family tree ni Cain sa Genesis. Kailangang pansinin din na nagkaroon na ng 5 generations si Cain at mayroon na siyang city bago isinilang ni Eve si Seth. Nasusulat sa Genesis chapter 4 verse 25. Later on, after Adam had sexual relation
with his wife, she gave birth to a son and named him Seth. Very clear na may mga apo na si Cain hanggang sa 5 generations, saka pa lang isinilang ang sumunod kay Abel. Yan si Seth, lalaki po yan. Sa Genesis chapter 5, matatagpuan, mula kay Seth, isinilang si Enos. Mula kay Enos, isinilang si Kenan. Mula kay Kenan, isinilang si Mahalalel. Mula kay Mahalalel, isinilang si Jared. Mula naman kay Jared, isinilang si Enoch. Mula kay Enoch, isinilang si Methuselah. Mula kay Methuselah, isinilang si Lamech. Mula kay Lamech, isinilang si Noah. Para hindi malito sa mga pangalang Enos, Methusael at Methuselah, 2 Enoch at 2 Lamech, pagtatabihin natin ang family tree ni Cain at ni Seth. Ang panganay ni Cain ay si Enoch. Warning, hindi po ito ang Enoch na kinuha ng Elohim sa Genesis chapter 5 verse 24. Yung Enoch na kinalugdan at kinuha ng Elohim ay yung Enoch na anak ni Jared mula sa bloodline ni Seth. Sa mga nagtatanong nga pala kung saan galing ang asawa ni Seth, silent po ang Biblia, walang sinabi. Focus tayo sa linya pa rin ni Cain. Pansinin ang Methusael, iba po yan sa Methuselah na anak ni Enoch, bloodline ni Seth. Sa linya pa rin ni Cain, pansinin ang Lamech na ama ni Tubal-Cain at Naama. Hindi yan ang Lamech na ama ni Noah. Yung Lamech na ama ni Noah ay anak ni Methuselah, bloodline pa rin ni Seth. Ngayon, pansinin niyong mabuti. Ang family tree ni Cain ay natapos kay Naama. Ang family tree naman ni Seth ay natapos kay Noah. Kapag pinagsama ang nilalaman ng Book of Moses at Writings of Abraham, lumalabas na iba ang ina ni Shem at Japheth, samantalang si Ham ay anak ni Noah kay Naama na nagmumula sa bloodline ni Cain. Ganito ang nasusulat sa Book of Moses chapter 8 verse 12. And Noah was 450 years old and begat Japheth. And 42 years afterward, he begat Shem of her, who was the mother of Japheth. And when he was 500 years old, he begat Ham. Pansining mabuti na binigyan din ng Book of Moses na iisa ang nanay ni Japheth at ni Shem. Kaya parang lumalabas na iba ang ina ni Ham. Ganito naman ang nasusulat sa Writings of Abraham, chapter 11, verses 1 hanggang 3. And when Noah was 450 years old, he begat a son, and he called his name Japheth. 42 years later, he begat another son of her, who was the mother of Japheth, and he called his name Shem. 8 years later, Noah begat a son of his wife Naama, who was of the seed of Cain, and he called his name Ham. Ngayon, sino ang unang asawa ni Noah? Hindi maklaro ang unang asawa ni Noah, ngunit lumalabas na ito ay posibleng galing sa mga anak ni Enoch, bloodline pa rin ni Seth. Dahil sa mga informasyon na nakalap natin, we believe na ang ina ni Shem at Japheth ay iba sa ina ni Ham. In other words, half-brother lang si Ham ni Shem and Japheth. Katunayan, si Ham ay younger brother ni Shem at Japheth. Ngayon, dahil nasa overview pa lang tayo ng family tree, gusto naming tandaan nyo lang na si Naama ay anak ni Lamech na apo ni Cain sa talampakan. Si Naama at Ham ang bloodline ni Cain na sumakay sa ark at nakaligtas sa baha. Sila ang carrier ng serpent seeds, ngunit ito ay inactive at muling nabuhay kay Canaan. Mula kay Canaan, napunta sa lahi ni Japheth ang serpent seeds. Kung paano nangyari, tatalakayin natin sa mga susunod na video hanggang makarating tayo sa Gog and Magog series. Family tree lang muna ang focus natin dito, hindi pa po tayo lalayo. Ayon sa Genesis, 8 tao lang ang nakaligtas sa baha. Si Noah, asawa niyang si Naama, 3 anak ni Noah at ang kanilang mga asawa, total of 8 persons. Sa world history, ang generations ni Shem ay tinatawag na Shemites, Semites, or Semitic. Yung kay Ham ay mga Hamites at yung kay Japheth ay mga Japhethites. Dumako tayo sa family tree muna ni Shem ayon sa Genesis chapter 10 verse 21 hanggang 31.
5 ang anak ni Shem na inilatag sa Genesis. Yan sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Lahat ng generations na galing kina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram ay tinatawag na mga Shemites dahil lahat ay galing kay Shem. Halimbawa, ang mga anak ni Elam na tinatawag ding Elamites ay mga Shemites din. Mag-focus tayo sa pinagmula ng Hebrews. Mula kay Arphaxad, isinilang si Heber or Eber. Kay Eber, nagmula ang mga Hebrews. Klaruhin natin, ang mga lahi o bansa galing kay Elam, Ashur, Lod at Aram ay mga Shemites din, pero hindi sila mga Hebrews. Strictly speaking, ang Hebrews ay nagmumula lamang kay Heber. May kaugalian ng panahong yon. Kung sino ang pinakaninuno, yun ang tawag sa kanyang lahi. Ibig sabihin, ang buong generations ni Eber o Heber ay tinatawag na Eber kung saan nagmula ang term na Hebrew. Naaayon yan sa account ni Joseph ben Matityahu, also known as Josephus Flavius, isang Jewish historian noong AD 93. Reference, Antiquities of the Jews, Volume 1, Chapter 6, Verse 4. Ang lahi ni Heber ay nagsanga sa kanyang 2 anak. Yan sina Peleg at Joktan. Noong maliit pa ang angkan, nanirahan sila sa Mysia, bahagi ng modern-day Iran. Noong naghiwalay na ang angkan ni Peleg at Joktan, si Peleg ay pumunta sa direksyong kanluran. Kay Peleg nagmula si Abraham at ang Israel. Kay Joktan naman galing ang mga Oriental Hebrews ng silangan. Asian nations po, kasama dyan ang Ophirians o mga Pilipino. Sa Genesis chapter 11, verse 19, inilarawan ang descendants ni Peleg. Iwanan natin saglit si Joktan. Mag-focus muna tayo kay Peleg. Matatagpuan sa Genesis chapter 11, verse 19, inilarawan ang kanyang descendants. Mula kay Peleg, isinilang si Reu. Sundan pababa ang chart hanggang dumating kay Terah. 3 ang naging anak ni Terah. Yan sina Abram na naging Abraham bandang huli. Then kapatid niya si Nahor, parang junior po ito sa lolo. At si Haran. Anak ni Haran, itong si Lot. Kapag nababanggit si Lot, automatic na aalala nyo ang Sodom and Gomorrah. Maraming video sa YouTube. Lahat nakafocus sa pagpapaulan ng apoy sa Sodom and Gomorrah. Ngunit, walang sino mang bumanggit kung sino ba talaga itong mga tao sa Sodom and Gomorrah. Tatalakayin po natin yan. Ibang topic na po yan. Hindi natin ihahalo dito kung sino ba talaga itong mga tao sa Sodom and Gomorrah. Basta ang tandaan nyo lang po, itong si Lot ay pamangkin ni Abraham. Ngayon, balik tayo kay Abraham. Mula sa kanya, isinilang si Ishmael at si Isaac. Note, si Ishmael ay anak ni Abraham kay Agar na isang Egyptian slave. Dahil Egyptian, ibig sabihin, descendant siya ni Ham. So, ang angkan ni Ishmael ay Hebrew Shemite dahil kay Abraham. At siya ay Hamite din dahil kay Agar na Egyptian. May blessing din ang Elohim na ibinigay kay Ishmael dahil kay Abraham. Sobrang naging mayaman ang lahi ni Ishmael dahil sa langis. Malaki po ang biring niyan sa present reality natin dahil kung saan magsimpatiya ang Ishmaelites in terms of economy, politics, and religion ay may epekto sa worldwide economy. Later na natin yan tatalakayin yung tungkol sa Ishmaelites. Focus muna tayo kay Isaac. Ang naging anak ni Isaac ay sina Esau at Jacob. Si Esau ang panganay, ngunit nawala sa kanya ang pagiging panganay dahil ipinagpalit niya ito sa stew. Kaldereta yata sa Tagalog. But that is another side of the story. Hindi rin malinaw kung ano ang nangyari sa angkan ni Esau at kung sino sila ngayon. Mag-focus tayo sa lahi ni Jacob. Yan ang Israel. May isang tanong kaming ipapauna. Lahat ba o buong Israel ba ni Jacob ay mga Hudyo? Lahat ba ng 12 tribes of Israel ay Hudyo?
Kaya namin itinaas ang katanungang yan dahil noong inilabas namin ang video kung sino ang mga Gentiles, maraming nakikipagdiskusyon. Sinasabi nila na kapag hindi daw Hudyo, automatic Gentile. Mali po yun. Mukhang hindi nila alam na ang Hudyo na tinatawag ay exclusively, Tagalogin natin, natatanging tribe ni Judah ang tinatawag na Hudyo, walang iba. Kaya, ang sinasabi ni Paul na siya ay Hudyo mula sa tribo ni Benjamin ay tahasang kasinungalingan. It defies the core of biblical truth. Panluloko. Hindi pwedeng maging Hudyo ang isang nagmumula sa tribo ni Benjamin dahil ang mga Hudyo ay galing sa tribo ni Judah. Ngayon, ang panlulokong yan ba ay gawain ng matinong tao, matinong pastor, matinong apostol? Kayo na po ang makapagsabi. Huwag na nating isali yung mga claim na siya ay puspos ng espiritu. Hindi po yan ang concern dyan. Ang punto dyan ay nagsasabi ba siya ng totoo at hindi siya sinungaling bilang apostol. Simpleng pag-uusap na lang po. Gawain ba ng matinong apostol ang magsabi na siya ay Hudyo, gayong hindi naman siya galing sa tribe ni Judah? Ngayon, si Moses at ang mga priests na naglilingkod sa templo ay mga piling-pili na Levites. Meaning, galing sila sa tribe ni Levi. Hindi po sila mga Hudyo. Ulitin ko po, hindi Hudyo si Moses. Hindi Hudyo si Aaron. Bakit? Kasi galing po sila sa tribo ni Levi. Ang Hudyo ay galing sa tribo ni Judah. Ngayon, kung sasabihin ninyo na kapag hindi Hudyo ay Gentile, tatawagin nyo bang Gentile si Moses? Nakita nyo na kung gaano kalugaw ang mga doktrina ninyong mga Japhethite religions. Pati si Moses, ginawa nyong Gentile dahil lang dyan sa mga doktrina ninyo na galing sa mga Japhethites. Ngayon, itrace na natin saang tribo isinilang ang Messiah Yahawashai. Inihula ni Prophet Isaiah na siya ay magmumula sa roots of Jesse. Isaiah chapter 11 verse 1. Ang ancestry ng Messiah sa pagiging laman na nasusulat sa Luke chapter 3 verse 23 ay batay sa bloodline ni Joseph, yung asawa ni Mary. May komento kami dyan. Tandaan natin na ang Messiah ay conceived by the Holy Spirit. Hindi po siya anak ni Joseph. Meaning, mas angkop na ang bloodline ni Mary ang pagbabasihan pabalik kay Jesse, hindi ang bloodline ni Joseph. Dahil hindi anak ni Joseph ang Messiah. Ganun pa man, parehong mag-uugat kay Jesse kahit ang susundan ay yung side ni Mary. Tumpak pa rin si Prophet Isaiah. So diyan natin puputulin ang linyada ni Judah. Kung nasaan ngayon ang mga tribes of Israel, ay hiwalay na talakayan po yan. Mahaba po kasing usapin yan. Hindi po natin pwedeng i-compress lahat dito sa video. Malilito po kayo. May nais kaming pag-isipan ninyo. Ang Israel ni Jacob ay ikinalat sa buong mundo dahil sila ay naging suwail at nagkasala. Noong sila ay pinaalis sa Jerusalem, ito ay kinubkob ng mga Gentiles. Mababasa yan sa Luke chapter 21 verse 24. Ngayon, dahil ang Israel ni Jacob ay ikinalat sa buong mundo, sino ba itong mga puti na nakikita nyo ngayon sa Israel at nagkukunwaring mga Hudyo? Ulitin po namin ang premise ng tanong. Ang totoong Israel ni Jacob, ang 12 tribes of Israel ay nagkasala, naging suwail. Ikinalat sila sa buong mundo. So, ibig sabihin, nawala sila dyan sa Israel. Ngayon, ang tanong, sino itong mga nakikita nyong puti na parang mga kano na nasa Israel ngayon? Sila ang nagpapatakbo ng Israel bilang bansa. Ibig sabihin, nakuha nila. Sa mga wala pang idea tungkol dyan, lilinawin natin yan sa pagpapatuloy ng series at ilalahad natin kung sino itong mga nakikita nyong mga puti na kumamkam sa lupain ng Israel. Magaling ang drama na ginawa dyan. Nalinlang ang buong mundo. Balikan natin si Iber.
at mag-focus sa lahi ni Joktan. Yung kabilang sanga naman ang titingnan natin. Kanina kay Peleg, yun ang Israel. Ngayon kay Joktan naman tayo. Si Joktan ay nagkaroon ng 13 or 13 anak. Hindi natin eksaktong matutukoy kung ano-anong mga bansa sila ngayon. Ngunit malinaw na ang angkan ni Joktan ay napunta sa silangan noong humiwalay na siya kay Peleg. Sila ang mga Hebrew Shemites ng silangang Asya. Bilang konklusyon sa video na ito. Ito, number 1. Lahat ng nagmumula kay Shem ay mga Shemites. Lahat ng Hebrews ay mga Shemites. Ngunit, hindi lahat ng Shemites ay mga Hebrews. Number 2. Lahat ng Israelites ay Hebrews. Ngunit, hindi lahat ng Hebrews ay mga Israelites. Number 3, lahat ng Hudyo ay Israelites. Ngunit, hindi lahat ng Israelites ay Hudyo. Gaya nga ng sinabi natin kanina, sina Moses at mga priests sa templo ay mga Levites. Hindi po sila Hudyo. Number 4, ang Messiah Yahweh ay galing sa tribe of Judah, isang Israelitang Hudyo sa makatuwid. Ang Messiah ay isang Hebrew Shemite. Ang mga Pilipino or Ophirians ay mga Hebrew Shemites kasama sa lahi ng Messiah. Stand for truth, Ophirians. Labanan ang anumang doktrina at propaganda na pilit tayong inilalayo sa ating Messiah. No to Japhetite religions, no to Japhetite doctrines, no to Japhetite propaganda. Abangan ang susunod na video. Isusunod natin ang family tree ni Ham at ni Japheth, the Gentiles. Malalaman nyo kung saan talaga nakalinyada ang Gog culture. Malalaman ninyo kung sino si Gog and Magog. Muli kaming nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Ophirian Heritage Conservatory. Sa mga new subscribers, welcome to Ophirian Heritage Conservatory channel. Be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.